minsan, pag magaling na ang isang tao, parang credits to me. Alam po ninyo, halimbawa, merong isang surgeon, mag-o-opera siya. Inoperahan niya yung isang pasyente, may gamit siyang knife. At nung pagkatapos niyang operahan, naging successful yung operation. Palagay po ninyo, sino kaya yung magaling? Yung knife o yung surgeon? Yung surgeon. So parang ang surgeon, si Lord, tayo yung knife. Instrumento lang po tayo. Amen? Na kung maganda yung nagawa natin, glory to God. Amen? Hindi glory to the knife. So kaya nga, iwasan natin, minsan papasok sa isipan natin, uy, ang galing-galing mo na, dapat magmayabang ka, magmalaki ka, pasikatan mo yung iba. Pero lagi po natin i-review. Ka-counterin natin, hindi. Lahat ng ito, dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? At alam niyo po, ayaw na ayaw ng Diyos yung false humility. Uy, galing mo na. Oh, hindi naman, wala pang practice yun eh. Di ba? Uy, kalawin mo mag-practice. Hindi nga, pinakikang ko lang. Wala yan. Hula mo lang, palo lang yan. Pero ang gusto pala ng iparating, sige pa, purihin mo pa ako. Ayaw po yun na Panginoon. Gusto niya, Lord, ikaw ang maitaas, ako ang mahin. Amen? So ano po ang response pag pinupuri tayo? Salamat, glory to God. Amen? Yun na yung gawin natin yung response. Ang galing mo. Hindi naman, ikaw talaga. Wala mo. Sige pa, sabihin mo pa. Tingnan natin yung 1 Peter chapter 5, verse 6. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ang sabi po, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Itaas ang Panginoon, ibaba ang sarili. Offer your bodies as a living sacrifice. At sa pamamagitan po niyan, magiging effective yung pagiging mananampalataya natin. So mga kapatid, always acknowledge and understand the grace of God. Yung lahat ng bagay na to dahil lang sa biyaya ng Panginoon at sa pananampalataya na meron po. Amen? Napaka-tinding kalaban po kasi ng pride. Kaya we should always practice humility sa loob po ng pamilya natin, pamilya ng Diyos. Amen? Na?